Kamusta mga kaibigan? Tunay na nakakatuwa na makasama kayo sa ating bagong paglalakbay dito sa Kaamulan Festival. Ang pinakamahalagang pagdiriwang ng kultura at tradisyon ng mga katutubong lumad sa Bukidnon. Ipapakita namin sa inyo ang mga kahanga-hangang likha tulad ng mga tradisyonal na talakudong, mga bulaklak na gawa sa natural na materyales, makukulay na disenyo, iba't ibang kasuotan at mga pagkaing masasarap at mga kagamitang may mga kalakip na kahalagahan at kahulugan sa bawat sipa at gawa. Makakasama rin natin ang isa sa mga kabilang sa 7 tribo ng Bukidnon na magbabahagi ng mga kwento at kasaysayan sa likod ng bawat sining na ating makikita. Sama-sama nating kilalanin ang diwa at puso ng Kaamulan Festival, kung saan ang pagmamahal sa kultura at tradisyon ay buhay na buhay. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na't samahan niyo akong masilayan ang ganda at kahalagahan ng Kaamulan Festival dito sa Bukidnon. Kaamulan Festival. Ang kaamulan ay mula sa salitang binukid na amol na ang ibig sabihin ay magtipon. Ito ay isang pagtitipon ng mga tribo ng Bukidnon para sa isang layunin. Maaari itong sabihin isang ritual ng datuship, isang seremonya ng kasal, isang pagdiriwang ng pasasalamat sa panahon ng pag-aani, isang kasunduan sa kapayapaan o lahat ng ito ay pinagsama-sama. Nagpapakita ito ng kakaibang katutubong kultura ng Bukidnon. Ang kaamulan ay ipinagdiriwang taon-taon sa lalawigan mula sa ikalawang kalahati ng Pebrero hanggang ika-10 ng Marso, partikular sa Malaybalay City, ang kabisera ng lalawigan. Ang huling petsa ay minarkahan ang anibersaryo ng pagkakalikha ng Bukidnon bilang isang lalawigan noong 1917. Bilang isang pagdiriwang ng etniko, ipinagdiriwang ng kaamulan ang mga kaugalian at tradisyon ng 7 pangkat ng tribo na orihinal na naninirahan sa rehiyon ng Bukidnon, ang Higaunon, Talaandig, Bukidnon, Manubo, Matigsalog, Tiguahanon at Umayamnon. Ito ay ilang mga tribong kumakatawan sa 7 burol na tribo ng Bukidnon na nagtitipon sa pagkakaisa ang mga lokal na naninirahan sa bayan. Sang Bukidnon, pagdiriwang ng pagkakaisa sa pagkakaiba-iba ng kultura. Tuklasin natin ang kanilang mga likha at sining. Sila ay may mga tradisyonal na sining tulad ng pagpipinta, pag-ukit at pagbubuklat ng kawayan na nagpapahayag ng kanilang mga pananaw sa kalikasan, relihiyon at buhay. Makikita ang kanilang husay at talento sa pamamagitan ng mga obra nila na nagpapakita ng kanilang kakaibang pagsasamang kapa ng kulay, hugis at damdam. Ngayon, nandito tayo sa Malaybalay City, Bukidnon, kung saan ipinagdiriwang ang Kaamulan Festival. at nagkakaisa ang 7 tribo ng Bukidnon. Kaamulan, kaamulan, magtipon ang tanan. Kaamulan, 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 magtipon ang tanan. At ngayon ay pupuntahin natin ang mga gawa ng ating mga kababayan na kabilang sa 7 tribo ng Bukidnon. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Tuklasin ang mga kagamitan ng mga katutubong tribo. May mga tradisyonal na kasuotan at alahas na gumagabay sa kanilang araw-araw na pamumuhay at mga seremonya. Ang kanilang mga kagamitan sa pang-araw-araw na buhay tulad ng mga basket,
mga kasangkapan na nagpapakita ng kanilang kasanayan at katalinuhan sa paglikha gamit ang mga likas na materyales mula sa kanilang kalikasan. At ngayon, makikita ninyo ang makukulay na disenyo ng ating kapatid na katutubo. Isa sa mga dinanagsa o dinadayo sa lungsod ng Malaybalay ay ang iba't ibang mga likha ng katutubong kapatid. Ang ibang tao pa ay nagmumula sa iba't ibang panig ng lugar. Ito ay upang masilayan ang mga natatanging gawa at nakakamanghang kagamitan ng iba't ibang team. Ito ay natatangi at walang kapantay na disenyo. At gayon, ating makikita ang iba't ibang likha ng ating mga kapatid na katutubo. Makikita natin ang iba't ibang habing tela na ginagamit sa pagtulog, iba't ibang mga material na kultura na sumasagisag sa kanilang mga pinagmulan, mga gamit na pwedeng pasalubong sa kaibigan, pamilya o kasintahan, mga kwentas na detalyado, hindi natin alam kung paano ginawa, kaya tunay ngang nakakahanga ang talento ng iba't ibang tribo sa Bukidnon. Paghiduman, sadya na kita, sayaw na ang mga higala. Makikita niyo ang iba't ibang kasuotan na likha ng ating katutubong kababayan dito lang sa Rich Walter Tailoring. Kaamulan, kaamulan, magpiputang tanan. Kaamulan. Sa mga tradisyonal na kasuotan ng mga katutubong lumad sa Bukidnon, makikita ang kakaibang kahulugan ng bawat. Kung gusto nyo magpasalubong, pili na kayo. Masarap na, mura pa. Kaamulan, 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 magpiputang tanan. Kaamulan, kaamulan, kaamulan. Dito kami ngayon sa Palakbong, Malaybalay City. Upang makapanayang ang isa sa representante ng tribong Umayam. Tara na! Magandang araw sa lahat. Ngayon, makakapanayam natin ang kabilang sa 7 tribo ng Bukidnon na isa sa mga representante ng tribo ng Umayamnon. Bago natin simulan ang formal na katanungan, atin munang kikilanin kung sino ang ating makakapanayam. Magandang hapon, ma'am. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili sa amin? Kanak si Leveriza A. Donato, nag-eskwela doon to Bukidnon State University. Kainpurot ko no kurso, so Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, second year, then saboka no membro to Umayamnon no tribo. So para sa iyo, ma'am, ano nga ba ang tribong Umayamnon? Para to kanak, ka Umayamnon no tribo, from the word Umajam itself, so niglikat di ato Umajam River, then noon daan ka mga Umayamnon no umang mama, tapos rich dayon to kultura, doto pog ritual to mga sadyo, doon klase-klase doon kaugalingon no kultura ka Umayamnon, then kamongo bohi dayon, so noon kanda no tighinang to mga paliot, marajon no tighinang to mga paliot. Okay, maraming salamat, ma'am. Para sa iyo, ma'am, paano mo ba maipakilala ang inyong kultura bilang tribo ng Umayamnon? Isip sa Bocano, membro to Umayamnon, inpaaha doy ka kultura doy pinabadya to pog ritual. So kanami gyud nigtuo ko gyud to kan. So dan pog ritual. So sa Bocano Foundation to tibo. Tapos ko na manggod og ritual angod to og kaagid ka identity no isip sa Bocano kuha, isip sa Bocano tribo or Umayamnon. So para kanak igkapaha doy gid ka kultura doy pinabadya to sa dan og ritual og pagpananghid to mga kuha din ito palibot dayon. So dyan gyud pog ritual gyud is so dyan anda ka nabuhatan ko sugod pad no kan nauna. So para gito kanak in paaha doy ka kultura doy pinabadya to pog ritual.
Paano mo ba nasasabing naiba ang iyong kultura sa ibang tribo? Para to kanak, og kaha ta man gyud no kan duma no tribo, so angod-angod kandan to color to kan mo kabodan angod, pero ka umajamnan gyud iyan is yan gyud nakalahi to kinaraan, so duma maliga din ka ita kuha blue. Then aside to, so dyan mo kinaraan, doon daan, yakan linisagan, nakalahi, doon daan duma, pero to pagtuo, nigtuo, angod-angod tibo, pero doon manggod ko, angod-angod to pagtuo, pero lahi to term, so syempre lahi-lahi manggid ato inikagihan ka kada tribo. Pero angod-angod dato pamaagi. Doon ritual dan, doon o ngaranan dato so dano ritual doon dan angod din ito ita, pero kuha lahi lang gid yan to term. Pero yan da good. So para sa iyo, ano ang kontribusyon ng inyong tribo sa paparating na Kamulan Festival? Para to kanak, kasabok ka gid no, unang-una no, contribution to umajam na tributo Kaamulan Festival, so yaka presensya, so doon pad na yaka mo umajam nan kuntoon. Then ikadaruwa is yak mo mga accessories, yak mga paliot na intanghinang to mga bohiyan. Then kuha pinabadya to sa dan accessories na impanghinang, dan ika-display dito boot to Kaamulan. Then para ka nakso din ka contribution to umajam nun to Kaamulan Festival. Para sa huling katanungan, ma'am, paano niyo ba napapanatili ang kultura sa kasalukuyan? Para kanak kuntoon no panahon kapwa ko ragid no pabilin ka kultura, so through kan intergenerational no dialogue, like yakan mo kamanigoonan do mo kabatan-onan angod ko to og igpasa to mga manigoon do budyag ka kultura dan to ita to mga kabatan-onan do pinabadya din to soljan og ka pabilin ka kultura. Then kuha para ikapabilin ka kultura, kinahanglan ki og adapto bag-uno ko ato sa kalibutan, while kung naog kalingawan ka, kung hindi kiniglikat, kung kay kaindikatan ka. Marogi amani no, salamat ma'am. So pigbugasan ano to higayon na og ka interview ko. Marogi daan salamat. Kapag umadinita Kamulan Fight! Ipakita, matatuig, maghudya ka, ibasa nato ang tinuuhan, ato kini, maukini ang atong katilitan. Kaplita ang kudlong, ug sa luray, tingog sa atong jutay, mag-uban kita sa paghigupan. Sadya na kita, sayaw na akong mga higala. Kaamulan, 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 magtipotang tanan. Kaamulan, 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 magtipotang tanan. Una iye, una iye, una iye, una
Ang pagpapanatili ng kultura ng 7 tribo sa Bukidnon at ang pagdiriwang ng Kaamulan Festival ay mahalaga para sa pagpapalakas at pagpapatuloy ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at kaugalian. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagpapakita ng kanilang kultura, napapanatili nila ang kanilang mga pagkakakilanlan at nagiging buhay ang kanilang mga kaugalian sa kasalukuyan. Ang mga festivals tulad ng Kaamulan ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang pagkakataon din upang ipakita at ipagmalaki ang mga yaman ng kulturang lokal. Ito rin ay nagbibigay daan sa mga membro ng komunidad na makisali at makibahagi sa mga tradisyonal na gawain at ritual na nagpapalakas sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga membro ng tribong Bukidnon. Ang pagpapanatili ng kultura ng 7 tribo sa Bukidnon at ang pagdiriwang ng Kaamulan Festival ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang pagmamalaki sa kanilang mga pinagmulan, kundi nagbibigay din sa kanila ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang mga tradisyon para sa mga darating pang henerasyon. Sa ating paglalakbay tungo sa hinaharap, huwag nating kalimutan ang yaman ng ating kultura. Ang bawat tradisyon, sining at paniniwala ay nagbibigay buhay sa ating pagkakakilanlan. Sa ating mga kamay ay nakasalalay ang responsibilidad na ipasa at pangalagaan ang mga ito para sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat hakbang natin, isang yugto ng ating kasaysayan ang nakaukit. Maging tanglaw tayo ng kultura, nagbibigay buhay sa ating pagkakaisa at pag-unlad. Itaguyod natin ang ating pagpapahalaga at pagpalaganap ng ating kultura, sapagkat ito ang pundasyon ng ating pagiging Pilipino, isang bayan, isang diwa, isang kultura.